kaparokya na babalita or usap-usapan nga po sa social media ang patungkol nga po sa binabalak ng GMA Network na magkaroon nga po ng sarili po nitong noontime show. Ano po kaya ang mangyayari sa It's Showtime if ever na gumawa nga po ng sariling noontime show ang GMA Network? At ilan pa nga po sa ating pag-uusapan ngayong araw ay yung concert ni Ice Higuera na kung saan mga kaparokya meron niya po daw siyang special guest. So, yan ang ilan sa pag-uusapan natin mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, kung bago lamang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share nyo na rin sa gayon ay mas dumami pa pong makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, sa darating na concert ng isa sa mga legit barkads na si Ice Higuera ay magkakaroon or mayroon nga po siyang special guest. Boy band daw po ito mga kaparokya according to Ice Higuera. Anyway, magkakaroon nga po ng concert or upcoming concert si Ice Higuera sa New Frontier Theater sa February 27. At ang special guest nga po nito mga kaparokya ay ang Tito Vic and Joey na tinawag po niyang bagong boy band. So sa special guest pa lang mga kaparokya ay panalo na nga po si Ice Higuera. Malamang sa malamang mga kaparokya ay sold out ang ticket nito dahil kahit pa sabihin natin na may edad na nga po ang iconic trio, ay in demand pa rin po yan pagdating sa mga concert. At alam naman po natin sa mga concert, sa mga napanood po natin concert, tulad nga po ni na Jose at Wally ay kakaiba po ang timplang ginawa ni Bossing Vic Soto at Joey De Leon na talagang puro patawa ang ginawa po nila sa concert ng duo na sina Jose at Wally. At for sure mga kaparokya, baka ganun din po ang gawin ng iconic trio. Alam naman po natin na ang iconic trio ay malawak ang pag-iisip pagdating sa musika. Kaya for sure kaabang-abang to mga kaparokya. Kaya sa mga solid viewers ng 8 Bulaga, ano pa bang hinihintay nyo? Bumili na po kayo ng ticket ng concert ni Ice Higuera. At malamang sa malamang mga parokya, may pasasabugin ang Tito Vic and Joey sa concert na ito. Kakaibang panlasa ang gagawin ng iconic trio sa darating na concert ni Ice Higuera. Samantala mga kaparokya, may nakita nga po tayong write-ups coming from Daily News PH or phh.com na meron nga pong 53,000 followers. Yung content po nito mga kaparokya upon checking ay politics at entertainment. Wala pong specific na kino-content po ito kundi yung politics at entertainment. Wala pong GMA lamang or ABS-CBN lamang. So yun nga po mga kaparokya, sabi dito, usap-usapan ngayon sa industriya na di umano'y nagsisimula ng magplano ang GMA ng isang network-produced noontime show bilang paghahanda sa sakaling tuluyan na hindi ipagpatuloy sa kanilang istasyon ang It's Showtime. So nagbabalak ba mga kaparokya ang It's Showtime na umalis sa GMA Network or nagbabalak po ba ang GMA Network na hindi na po pag-sign-in or hindi na po ipagpatuloy ang kontrata ng ABS-CBN It's Showtime sa TV network nila?
So yun nga po mga kaparokya, nagplaplano nga daw di umano ang GMA Network na gumawa ng sarili nilang noontime show sakaling mawala nga po ang It's Showtime bilang noontime show po nila. So nagtataka lang ako dito mga parokya sa GMA Network, bakit kailangan pa nilang magplano kung meron naman po silang TikTok clock. Pero syempre mga kaparokya, decision po nila yan. Kung hindi po nila priority ang TikTok clock, ay hindi po natin problema yan. Pero magkaganon man mga kaparokya, if ever man po na hindi na po nila ipagpatuloy ang kontrata ng It's Showtime ng ABS-CBN sa kanilang TV network, malamang sa malamang mga kaparokya ay kakainin ng buhay ng dalawang noontime show ng 8 Bulaga at ng It's Showtime ang bubuuin nilang noontime show, sapagkat well-recognized na nga po ang It's Showtime kahit hindi po ganon katagal ng tulad sa 8 Bulaga. At tingin ba nila, kaya po ba nilang pantayan ang karisma na meron ang isang Vice Ganda at ang Tito Vic and Joey? Kamakailan nga po, meron nga po tayong nabasang write-ups coming from Telenews na kung saan ang frontliner nga po ng bubuwi nilang noontime show ay sina Alden Richards at si Michael V. Though kilala naman po talaga si Michael V na isa sa pinakamagaling na komedyante dito sa bansa. Nga lang mga kaparokya, when it comes sa noontime show, ay hindi po natin po pwedeng sabihin na kayang-kaya niya na pong sumabay sa karisma na meron ang iconic trio at sina Vice Ganda. Sa mga gag show mga kaparokya, may tuturing natin na icon si Michael V. Pero yung karisma na meron si Vice Ganda at ang Tito Vic and Joey ay hindi po natin alam kung kaya niya pong makipagsabayan. Nakapagtaka din mga kaparokya na alam naman natin na ang GMA ay isa sa pinakamayamang TV station dito. At sabihin natin mga kaparokya, number 1 TV network dito sa bansa, ay hindi nga po sila nag-produce or hindi nga po nila kayang mag-produce ng sarili nilang noontime show. Bakit kailangan pa nilang kunin ang It's Showtime? Dahil ba natatakot sila na baka matalo sila ng TV5 pagdating sa noontime show? Well mga kaparokya, nangyari na nga po yan nung time na ang 8 Bulaga ng Tape Incorporated ang kanilang noontime show. Pero ibang usapan po yan mga kaparokya, dahil alam naman po natin na medyo sumama nga po ang mga viewers or yung mga solid viewers ng 8 Bulaga ng Tito Vic and Joey sa Tape Incorporated. Dahilan kung bakit mababa po ang ratings ng noontime show ng GMA nung time na yon. Pero hindi rin po natin masabi mga kaparokya na mataas ang ratings ng It's Showtime para po sa GMA Network, sapagkat as of now, or sabihin po natin noong nakaraan, nung nag-conduct nga po tayo ng TV ratings ng It's Showtime at ng 8 Bulaga, ay 3% lamang po ang ratings ng GMA. Bagay na masasabi or maituturing po natin na mababa po yan para sa GMA, para sa It's Showtime, na alam naman po natin na malawak ang TV network nila. Alam naman po natin na malakas din po ang signal ng GMA network, unlike sa katapat na TV network na TV5, katapat na noontime show na 8 Bulaga. Kung tutuusin ay kayang-kayang lamangan ng malayo ng It's Showtime ang 8 Bulaga in terms of ratings. Pero hindi po nila matambakan or malayuan sa ratings ang 8 Bulaga. So patunay lang po yan mga kaparokya na still number 1 mga kaparokya sa mamamayan, sa mga viewers ng panangaliang programa ang 8 Bulaga. Kasi mga kaparokya, ilan ang TV stations na meron ang 8 Showtime? 3, 4 mga kaparokya, ang GMA, ang A to Z, ang Kapamilya Channel at ang All TV. Sa 8 Bulaga ay RPTV at ang TV5, pero 1% lamang po ang pagitan ng kanilang ratings. So dito pa lang mga kaparokya ay hindi na nga po makalamang ang It's Showtime ng malaki
how much more pa po pag gumawa po sila ng panibago po nilang noontime show. Malamang sa malamang ay kakainin nga po ng buhay pagdating sa ratings, pagdating sa pananghaliang programa, ang bubuuin po nilang noontime program. Iba po kasi mga kaparokya ang karisma na meron ang isang vice ganda at ang iconic trio. Though sabihin natin na hindi na po kailangan na makipagkompetensya ng 8 Bulaga sapagkat wala naman na pong dapat patunayan ang 8 Bulaga. At sabihin natin ganun din ang 8 Showtime dahil in 17 years ay may tuturing natin na iconic na rin po ang 8 Showtime. Kaya sana mga kaparokya kung gusto nilang gumawa ng sarili nilang noontime show ay siguraduhin nilang papatok sa panlasa ng mamamayang Filipino. Ngayon nga po mga kaparokya, kung napanood niya po or kung napapanood nyo ang TikTok Lock ay hindi ganun kataas ang binibigay po nilang papremyo. At nakikita natin mga kaparokya na hindi po ganun kapatok sa panlasa ng mga viewers ang TikTok Lock. Napapanood lamang po mga kaparokya ang TikTok Lock or pinapanood lamang po ang TikTok Lock sapagkat ang katapat na TV stations nito ay hindi naman po ganun tulad ng content nila. Kaya sa ratings ay lamang na lamang nga po ang TikTok Lock sa TV5. Pero yung ratings na to ng TikTok Lock ay umaabot lamang po ng 2%. Paano kaya mga kaparokya kung ang TikTok Lock ang siyang ipangtapat ng GMA Network? Ano kayang mangyayari sa TikTok Lock? Tatagal kaya? Mataas kaya ang magiging ratings nito kapag naging katapat ng 8 Bulaga at ng 8 Showtime? So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol nga po sa write-ups na to ng dailynewsph.com? Pakicomment naman po ang opinion nyo at ang reaction nyo with regard nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo, mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.